Si Huyan Xuanyi, sino ba talaga siya? Mula sa isang maliit na pulubing walang makain hanggang sa maging isa siya sa kasaysayan na kilala at magaling na batang general. Sa larangan ng digmaan, nilipol niya ang lahat ng mga kaaway. Sa loob lang ng ilang taon, nagtagumpay siya para kay dinastiyang Dajing na mapayapa ang hangganan ng bansa. Tinawag siya ni 36 na tribo ng Hilaga na Iron-Blooded Yanluo, isang masamang nilalang na bumaba sa lupa. Walang sinumang nangahas na sumalakay sa hangganan, pero sino ba ang nakakaalam na ang tanyag na Diyos ng digmaang ito ay isa rin palang mapagmahal na asawa sa panahon na ang mga lalaki ay pwedeng magkaroon ng maraming asawa. Siya, sa buong buhay niya, ay nagmahal lamang ng iisang tao. Huwag niyo nang purihin masyado. Hindi naman siya ganoon kagaling. Sino iyon? Iniistorbo ako sa pangungulekta ng mga materyales para sa thesis ko. Professor, pwede po bang palitan ng paksa natin? Ang leksyon tungkol kay Huyan Xuanyi ay walang kwenta. Sige, kamag-aral na ho. Anong paksa ang gusto mong marinig? Kahit ano po. Mga kamag-aral, ngayon naman, pag-uusapan natin ang kasaysayan ng pagsikat ni Estado ng Dajing. Sino ba siya? Bakit nung sinabi niyang palitan ng leksyon, ay pinalitan agad ng professor? Bagong lipat na estudyante siya, balita ko, nanggaling siya sa isang malaking pamilya. Nag-aaral lang siya rito para magmukhang magaling ang resume niya. Parang ang pangalan niya ay Hu Yi. Hindi ko siya kilala. Sa susunod, ihanda nyo ng maigi ang mga thesis nyo. Tapos na ang klase. Hindi ko mapapantayan ang mga decolor na iyan. Pupunta na lang ako sa library para i-check ang mga gamit sa thesis ko. Hindi mo man lang kilala si kamag-aral na Hu, ito ba ang sinasabi nilang matalino? Parang tanga lang. Sapat ng kilala kita. Meng Tingting, ang ranggo mo para sa scholarship ay nasa likod ko lang. Hindi mo makukuha ang pera, galit na galit ka ba? Kuya Zhao, tignan mo siya. Tignan mo kung gaano siya kabastos. Kahit kanino ka tumingin, hindi mo pa rin makukuha ang scholarship na iyan. Sino naman ang magkakagusto sa sarili nilang kasaysayan? Mujuki, balak mo bang tumakas matapos ang lahat, ha? Ano? Mura ang mga damit, mura ang mga sapatos, at maghapon ka lang na nasa library para pag-aralan niyang walang kwentang aklat ng kasaysayan tungkol kay Huyan Xuanyi. Napakadukha mo, at kahit pa makuha mo ang scholarship ng eskwelahan, alam mo ba kung paano yan gagastusin ng tama? Totoo yan. Maari ko itong ipon para makapagtrabaho sa gobyerno at sinisiguro ko na lalayuan ko kayong dalawa. Huwag ka ngang magbiro. Mag-withdraw ka na agad sa kompetisyon para sa scholarship at ibigay mo ang slot kay Tingting. Mujuki, dapat alam mo kung sino ang nagmamay-ari nitong Jingzhou University, hindi ba? Ano? Siyempre, ang eskwelahan ay isang lugar para sa pagtuturo at pagkatuto. Bakit? Ikaw na si Zhao Wuwei. Gusto mong angkinin ang lugar na ito sa pamamagitan ng pag-ihi rito? Ikaw. Mujuki, sinong tinatawag mong aso? Ang ating si Kuya Zhao ay ang Student Council President. Wala ka nang dapat sabihin. Sugurin niyo siya. Kaibigan, maging girlfriend kita? Mas kilala ko kaysa sa iyo si Huyan Xuanyi. Sige ba, kapag natapos ko na ang aking graduation thesis, makikipaghiwalay na ako sa iyo. Mujuki, binasted mo ba si Huyi? Halata namang nagbibiro lang siya, ang hina mo naman. Ang swerte naman ng babaeng ito, nagawa pa niyang harapin si Huyi. Nakakatakot talaga ang tingin niya kanina. Ayoko lang gumawa ng gulo, pero sa susunod na makaharap ko si Mujuki,
Kahit pa si Huyi ang nasa harap ko, hindi ko siya igagalang. Noong 13 taong gulang si Huyan Xuanyi, nakaranas siya ng matinding gutom dahil sa tulong ng isang babae, napabuti ang kanyang kalagayan. Ang tanyag na general, noong bata pa siya, ay hindi naging madali ang buhay. Gutom. Noong unang panahon. Guni-guni ko lang ba ito habang nagsusulat ng thesis? Bata, ano ang pangalan mo? Anong ang lugar ito? Ako si Huyan Xuanyi. Huyan Xuanyi? Grabe. Pati sa panaginip ay thesis pa rin ang iniisip ko. Dahil ito sa kanya. Gusto mo ba nito? Sige, kain na. Sa gitna ng tagutom, siguradong gutom na gutom ka na. Akin na itong tinapay. Hindi mo na ito mababawi sa akin. Hindi ko nababawiin yan. Meron pa rito oh. Dahan-dahan lang sa pagkain. Baka mabulunan ka. Heto pa ang tubig, sa'yo na lahat. Kapag naging malakas na general na ako, ang tinapay na ito ay babayaran ko sa'yo. Nanaginip pala ako tungkol sa batang si Huyan Xuanyi. Kung alam ko lang, hindi ko na siya binigyan ng tinapay para hindi na ako mahirapan sa pag-aaral sa kanya at sa pagsusulat ng thesis. Nasaan na ang tinapay at tubig ko? Sino kaya iyon? Mukhang desperado, pati ito ninakaw pa. Kaklaseng Huyi, anong ginagawa mo rito? Narito ako para isauli ang libro. At para makita na rin kung nakita mo na ba si Huyan Xuanyi. Ikaw? Ang hawak mo ba na iyan ay tinapay ko? Kinain ko na ang sayo. Heto ang kapalit. Ayos lang sayo, di ba? Nakakamangha? Ang isang mayamang gaya mo ay kakaiba rin pala. Kumakain ka rin pala ng tinapay. Mujuki, nasaan ka bang walang hiya ka? Balita ko ay natulog ka rito sa library. Lumabas ka riyan. Ngayong araw, walang makakapagligtas sa'yo. Tandaan mo yan. Mujuki, iniisip mo ba na kapag nagtago ka rito, ay ligtas ka na? Kuya Zhao, nandito na naman si Huyi. Wala naman sigurong kinalaman si Mujuki sa kanya, di ba? Siya ay isang rich kid na pumapasok lang sa paaralan para magpasikat. Paano magkakaroon si Mujuki ng anumang koneksyon sa kanya? Ayos lang yan. Zhao Wuwei, dahil lang ba hindi ko binigay ang scholarship slot ko, ay naghanap ka na ng mga taong mananakit sa akin? Sa library na ito, ay mayroong mga CCTV camera. Pinatay ko na ang mga yon. Nagawa mo pang patayin yon? Ganyan talaga ang kakayahan ng Student Council President. Sinasabi ko sa iyo, Mujuki, kung tuso ka talaga, ay bibitaw ka na sa eligibility ng scholarship competition na yan. Sa bandang huli, baka mas lumala pa ang gulo. Totoo yan. Hindi ako matatakot sa iyo. Kapag hindi pa kita naturuan ng leksyon, baka kung ano pa. Tamang-tama na naka-off ang CCTV. Kung hindi ka susunod, isusumbong kita sa guro. Ikaw, Hoy, ikaw! Kapag sinubukan mo pang makuha ang scholarship ko, tingnan lang natin. Ayaw mo ba talagang makuha ito sa mabuting usapan? Ako rin naman ay marunong lumaban. Hindi na po, pasensya na. Hindi na kami uulit.
Mojuki, humanda ka sa akin. Humanda ka? Dahil madami akong gawaing bukid noong bata pa ako, kaya medyo malakas ako. Kaklase Huyi, hindi ka ba natakot? Protektahan ang amo, may panganib. Ang dami nilang tauhan, hari ba ang lalaking ito? Kailangan mo ba talaga ng pera? Ano ang plano niya? Mamimigay ba ng pera ang mayamang bida ng school? Opo. Sandali lang, tatawag lang ako. Paano naman magdadala ang isang mayaman ng cash? Siyempre tatawagan ng mayordomo para magpa-transfer agad ng pera. Hello, Director Lee. Ito na, heto na. Gawing 10 mula sa isang slot para sa scholarship ng eskwelahan. Opo, Ayos na ang problema. salamat sa iyo. Kapag nakuha ko na ang scholarship, ililibre kita ng pagkain. Alis na muna ako. Tungkol sa pagiging girlfriend ko, hindi mo ba pag-iisipan? Hindi na kailangan. Matapos maaprubahan ng scholarship, hindi ba't pagkalipas pa ng isang buwan ito makukuha? Bakit ang bilis? Gabi na pero nagtatrabaho pa rin sila. Mas kawawa pa ang mga empleyado kaysa sa mga estudyante. Anak ko, maayos na ang lagay ng iyong nanay. Kaya na niyang kumain mag-isa. Kaya mas madali na ang lahat. Nag-part-time ako sa construction site kanina at kumita ako ng $100. Kunin mo na muna ito. Alagaan mo ang sarili mo sa school. Huwag puro tinapay lang ang kainin mo. Pa, nakuha ko na ang scholarship ko. Hindi ko na kailangan ng pera. Kapag natapos ko na ang thesis ko, maghahanap na ako ng trabaho para masundo ko na kayo ni Mama rito. Napakabuting anak mo talaga. Malakas pa naman ang papa mo. Napakamatigas talaga ng ulo ni Papa. Chuki, ngayong umaga ang Student Council ay magkakaroon ng pakikipag-ugnayan. Puro mga poging estudyante at mga manlalaro doon. Sasama ka ba? Basta mga gawain ng Student Council, ay wala akong interes kahit kailan. Sabado ngayon, nagbabasa ka pa rin? Oo. Ang mga sanggunian para sa thesis ko ay marami pang kulang. Kung ganoon, maiwan na namin kayo. Gusto mo bang magpabili ng pagkain? Sige po, ayos lang. Tara na. Mauna na ako. Paalam, aalis na kami. Paalam. Sa inyo na ang mga batang lalaki nyo, dito sa Silid Aklatan. Kasama ko si General Huyan. Nung si Huyan Xuanyi ay 15 taong gulang pa lamang, ang kinahihiligan niya ay pananahi, kaya madalas siyang pagmalupitan ng kanyang mga kanayon. Isang batang general, pero dati ay mahilig sa pananahi, at madalas pang apihin. Nako, Ana naman. Saan naman kaya ako napadpad nito? Araw-araw ay puro pananahi lang ang ginagawa mo. Huyan Xuanyi, sa tingin ko, magpanggap ka na lang na babae. Anong tinatago mo sa loob ng bag mo? Ilabas mo yan para makita naming lahat. Ano? Huyan Xuanyi. Hoy, anong ginagawa niyo diyan? Bitawan niyo ang aking graduating thesis. Ale, sino ka ba? Suot ang kakatuwang damit? Pumunta ka ba rito para makialam? Sino ang tinatawag mong Ale? Ale, hindi welcome dito ang mga dayuhan. Alis, lumayas ka sa harap namin. Total naman nasa loob lang ako ng panaginip. Kung hindi ko kayo pagbabayarin, hindi ko mailalabas ang matagal ko ng kinikimkim na galit. Ale,
Galing ba sa'yo iyan? Alika mo ha. Sige lang. Ikaw na hamak na dayuhan, pumunta ka sa nayon namin para lang mangapi. Hamak na dayuhan ka mo. Ikaw, halika rito at nang matikman mo. Tirik ang araw, pero bakit parang nakakita tayo ng multo? Ate, dumating ka rin sa wakas. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ate, heto ang para sa'yo. Para sa akin? Pwede ko bang tingnan? Opo. Opo. Damit? Ito ang dinala ko mula sa bundok. Tinahi ko para gawing damit. Para sa pagkakataon na makita ko si ate, ibibigay ko ito kay ate. Kaya pala ang tinatawag nilang pananahi ay ang paggawa ng damit na yari sa balat ng hayop. Bakit mo binibigay ito sa akin? Ilang taon na ang nakararaan? Si ate ay binigyan si Xuanyi ng tinapay. Dahil lang, binigyan kita ng ilang tinapay, ay bibigyan mo na ako ng ganito kahalagang bagay? Sa presyo sa merkado, hindi ba't nagkakahalaga ito ng 10,000 dolyar? Hindi ito mahal. Basta gusto ni ate, kaya pa ni Xuanyi na igawa muli si ate. Tamang-tama ang sukat. Nagustuhan ko ito. Napakagaling mo. Pero, sapat na ang isang ito. Ito ay damit na sariling tahi ng batang general. Sayang at panaginip lang ito. Walang silbi kahit kunin ko pa. Sabi ng iba kay Xuanyi, ang pananahi ay pambabae lang. Tanging si ate lang ang pumuri na magaling si Xuanyi. Huwag kang makinig sa mga walang saysay na sinasabi nila. Napakahusay ni Xiao Xuanyi. Ate, ang galing ng ginawa mo kanina. Pwede mo ba akong turuan? Tuturuan kita. Wag na lang pala. Babalik na lang ako sa aking pananahi. Sandali, hindi ganoon. Nagkakamali ka. Halika, sumama ka sa akin at tuturuan kita. Ilagay mo rito ang kamay mo. Tandaan mo ang mga dapat gawin. Ang iyong baywang at mga binte ay sabay na dapat gumalaw. Sige, at pagkatapos, nakatulog na naman ako. Hindi ko akalain na sa buhay na ito ay matuturuan ko si General Huyan na makipaglaban. Ang damit. Hindi ito panaginip. Gising ka na? Itong damit, sa'yo ba to? Oo. Sa akin yan. Ayos lang ako. Bakit mo binigay sa akin itong damit? Gusto mo ba talaga ako? Sus. Kapag nagkasipon ka, wala nang lilibre sa akin. Hi. Kaya pala iniisip mo ang kaunting scholarship money ko para lang ilibre ka? Sige na nga. Tara na. Marami ka rin namang naitulong sa akin. Itong damit. Maganda siya. Hiramin ko muna to ha. Malamig sa labas. Hindi ba tayo papasok sa shop? Huwag ka nang magtanong. Mojuki, matapos mong saktan ang kanan kong kamay, lakas pa ng loob mong nandito at nagpapakasarap kumain. Talagang pinahirapan mo ang paghahanap ko sa'yo. Ano? Matapos kong parusahan ang kanan mong kamay, ngayon ba kaliwa naman ang naiinggit at gusto mo na ring maparusahan? Tara na. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Masyado silang marami, hindi ko sila kaya. Ayos lang. Ako na ang bahala.
Naalala ko na, mayroon kang mga bodyguard. Natutulog na sila. At mag-isa lang ako. Ano ka? Nagpapanggap ba? Mujioki, paano natin lulutasin ang problemang ito? Gusto mo bang saktan ko ang kaliwa mong kamay o dapat ko ring parusahan ang kanan mong kamay? Pwede bang kuko na lang? Walang hiya, niloloko mo ba ako? Sugurin niyo siya. Sandali lang. Pwede bang ubusin muna namin ang pagkain na ito? Libre ito ni kaklase mo, kaya ayokong masayang. Huyi, ano bang binabalak mo? Sinasadya mo bang banggain si Kuya Zhao? Mas mabuting manatiling kalmado at idaan na lang natin ito sa tamang usapan. Ano man ang hindi pagkakaunawaan, maupo tayo at mag-usap ng mahinahon. Walang usapan, dahil masyado kang malapit kay Mujuki. Kasama ka rin naming paparusahan ngayon. Sige, sigurin na sila. Sandali! Tumatawag lang ako. Sandali lang, anong klaseng pagkakataon ito at nakukuha mo pang tumawag? Sino ba ang tinatawagan mo? Ngayong araw, siguradong sabay namin kayong tatapusin. Hello, ito ang 911. 911? Dito sa Jingzhou University Southgate Barbecue. 3 pasyente para sa emergency, pakibilisan ang pagpunta. Mahuhuli na ang lahat kapag natagalan. Galing. Marunong ka palang makipaglaban? Natutunan ko sa'yo. Kahawig ba? Oo. Para kang general noong unang panahon. Akala ko talaga kanina, balak mong ipatapon sa ospital ang taong iyon, nagulat talaga ako. Ang bagay na iyon, maraming taon ko nang hindi ginagawa. Naniniwala naman tayo sa batas. Napakagalang mo naman. Bago ka lumaban, tumawag ka muna sa ospital. Heto na, Sa'yo na ang damit na iyan. ito. Masyadong mahal ito, di ba? Bakit mo ibibigay ito sa akin? Dahil gusto kita. Biro lang. Natuto ako sa sipa mo pati sa pagbato sa balikat. Ito na ang pambayad ko sa iyo. Ang labo mo naman. G.O.K., napakagabi na. Ngayon ka lang nakauwi galing library. Ang sipag mo naman masyado. Uy, tingnan nyo. Ano iyang suot ni? Mujuki? Wow, balat ng hayop. Mujuki, kanino galing iyan? Hindi ba pwedeng gamit ang sarili kong perang galing sa scholarship? Magkano lang ba ang scholarship mo? Tunay na balahibo ng hayop yan. Ang mga karaniwang klase ay nasa 10,000 dolyar at ang mas magagandang klase ay umaabot sa mahigit 100,000 dolyar. Ang disenyo ng suot mo ay hindi ko pa nakita kahit kailan. Talaga bang ganoon ito kamahal? Oo. Hindi ba't sabi mo, pupunta ka sa library para magsulat ng paper mo? Sabihin mo na ang totoo. May naging kadate ka ba na kung sino? May nakilala lang naman akong bagong kaibigan. Kaya pala hindi mo pinapansin ang mga lalaki sa mixer. Mukhang nakahanap ka na pala ng sugar daddy. Gioki, sino ang mayaman na iyon? Amoy matanda ba siya? Sa mamahaling balahibo na binigay niya sa iyo, siguradong marami kang tiniis na paghihirap, di ba? Pasuotin mo muna sa akin. Huwag, hindi pwede. Masyado itong mahalaga. Kailangan ko itong isauli. Kung ayaw mong ipahiram, wag na lang. Napakadamot mo. Hump! Nasaan ang mga damit ko? Kamag-aral na Hu. Matagal na tayong magkaklase, pero wala pa akong contact sa iyo. Pwedeng bang hingin ang WeChat mo? Ang ganda ng damit mo.
Saan galing iyan? Bigay sa akin ng isang kaibigan. Dahil opisyal ako sa student council, laging may mga lower classmen at upper classmen na gustong magbigay ng mga bagay sa akin. Nahihiya naman akong tanggihan ang kanilang kabutihang loob. Oh, ganun ba? Lin Chuchu, Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba pupunta ka sa library? may kumuha ng damit ko, kaya syempre kukunin ko ito pabalik. Sinong kumuha ng damit mo? Binigay ito sa akin ng isa kong schoolmate. Sino namang schoolmate iyan? Wala ka nang pakialam kung sino siya. Isa ka lang namang mahirap na estudyante na umaasa sa subsidy. Siguradong noong nakita mo akong suot ang magandang damit na ito, nainggit ka na, no? Kubarin mo iyan ngayon din. Mujuki, anong ginagawa mo? Nasa harap ka ng maraming tao. Namamahiya ka ba? Kahit na anong mangyari, hindi mo dapat kainggitan si Lin Chuchu. Roommate mo pa naman siya. Isang uri na iyan ng pambubuli. Ibalik mo ang damit kay Lin Chuchu. Kamag-aral na ho. Masyadong mabait ba ang turing ko sa kanila? Pinagtutulungan nila ako. Buti nga sa'yo. Mujuki, bilisan mo at ibalik mo na yan. Masyadong mahal ang damit na binigay mo. Hindi ko kayang isuot iyan, kaya ibinabalik ko na sa iyo. Kamag-aral na hu. Ito ang iyong mga damit. Tama. Ibinigay ko iyan kay kaklase mo. Si kamag-aral na Hu na palaging mapag-isa ay biglang nagbigay kay Mujuki ng mga damit. Si kamag-aral na Hu, mukhang galing siya sa mayamang pamilya. Gwapo na, mayaman pa. Ano ba talaga ang relasyon nilang dalawa? Lin Chuchu, di ba sabi mo sa'yo yan? Ako. Paano ko malalamang sa kanya pala iyon? Pahihiramin ko lang sana siya ng damit para maisuot. Sinong mag-aakalang napakadamot niya? Noong 13 taong gulang si Huyan Xuanyi, napunta siya sa kampo ng mga lumikas at tinulungan siya ng isang babae na nagbigay ng tinapay at tubig. Noong 15 taong gulang naman si Huyan Xuanyi, 2 taon siyang nagtahi para lamang gumawa ng damit na gawa sa puting mink bilang ganti sa tulong ng babae na sumalba sa kanyang buhay. Sa wakas, matatapos na rin ang tesis ko. Nakakapagod talaga. Kahit na panaginip lang ito, pero sana naman ay mapanaginipan ko. Ang sandaling sumikat na si General Huyan, maging tanyag sana siya. Sana nga. Noong siya ay 18 taon gulang, si Huyan Xuan ay nagpakitang gilas sa larangan ng digmaan. Noong siya ay 20 taon gulang na, para kay dinastiyang Dajing, nilinis niya ang bawat hangganan. Bakit parang hindi ito katulad ng naunang dalawa? Dahil ba ito sa hindi pa ako nakakatulog? Noong 23 na taon gulang na, si Huyan Xuanyi, Fenglang Jukshu ang 36 na tribo ng Hilaga, ay tinuring siyang iron-blooded Yanluo. Pagdating ng Diablo, sa loob ng 300 milya sa hangganan, ay wala na ang mga korte ng hari. 23 na taon gulang na, kasing edad ko lang siya. Hindi ko alam kung gaano kagwapo ang itsura niya. Bakit parang wala pa rin nagbabago? Ang talambuhay ni General Huyan ay malapit ko nang matapos basahin, pero bakit hindi pa rin ako makatulog? Noong si Huyan Xuanyi ay 80 taon gulang na, hanggang sa huli niyang hininga, ay hindi siya kailanman nagpakasal. Sa panahon kung kailan ang mga lalaki ay nagkakaroon ng maraming asawa, nagawa niyang buong buhay na isa lang ang mahalin. Sa katunayan, anong klaseng babae kaya ang nakapagpahanga kay General Huyan ng ganito? Sana sa susunod na pagkikita natin ay hindi kita mabigla. Nasaan na naman ba ako?
Sino ba ang matandang iyon? Ninuno, ang mga ito ay mula sa 36 na probinsya na pinili ng mabuti at mga dalagang mula sa mga kilalang pamilya. Inumin niyo po ang gamot na ito para kahit papaano para sa pamilyang Huyan ay magkaroon kayo ng tagapagmana. Magkakaroon ng tagapagmana para sa pamilyang Huyan? Hindi kailangan ng general ang gamot. Lalong hindi ko kailangan ng babae. Palabasin niyo silang lahat. General, Ninuno, sa buong buhay niyo po ay napakarami niyo ng nakamit na tagumpay sa digmaan, nasakop ang 36 na tribo ng Hilaga at ginawaran ng mahal na hari ng titulong Duking Zhengguo. Ngunit, bakit ayaw niyo pong mag-asawa at magkaanak upang palaguin ang pamilyang Huyan at maging marangal na pamilya sa mahabang panahon? siya. Siya ay si Huyan Xuanyi, na panaginipan ko. Si General Huyan, sa edad na 80, nang siya ay malapit nang mawala. Ang dangal ng pamilya ay hindi ko hinahangad. Ang lahat ng mayroon ako ay dahil sa kanya. Ninuno, hinanap na po namin sa lahat ng dako, ngunit talagang hindi mahanap ang babaeng ito na may kakaibang pananamit. At isa pa, noong kayo ay magkita, ay bata pa kayo. Sa ngayon, siya ay tiyak na matanda na at hindi natin alam kung buhay pa ba siya o wala na. Layas, buhay pa si ate. Si ate, sigurado akong buhay pa siya. Umalis ka sa harapan ko. Opo, pasensya na po. Xiao Xuanyi. Xiao Xuanyi. Sino ka? Bakit ka naririto sa mansion ni Huyan? Mga kawal, may intruder. Ang patalim na ito, kumikintab pa sa talas. Ang panaginip na ito, panangpa sa pagiging totoo. Kalad ka rin siya, Palis, at paaminin sa lahat ng paraan. Opo. Aray, Aray! Alam mo ang sakit? Nagawa mo pang pumunta rito sa mansyon ng gobernador? Gusto kong makita kung sino ang may ganoong lakas ng loob na magpadala sa iyo rito. Xiao Xuanyi. Nagagawa mo pang banggitin ang pangalan ng aming nakatatandang pinuno? Sumusobra ka na. Tapos ka na. Naparito mismo ang aming pinuno. Maghanda ka ng parusahan dito mismo. Xiao Xuanyi. Hindi mo na ba ako naaalala? Medyo mahina ang pandinig ko. Ano nga ulit ang itinawag mo sa akin? Xiao Xuanyi. Ito. Siya ang babaeng nasa painting. Dali, bitiwan niyo siya, dali. Bitiwan niyo siya. Ninuno, siya po ang babaeng nasa inyong ipininta. Nagbalik na po siya, narito siya para dalawin kayo. Ano uli ang itinawag mo sa akin? Xiao Xuanyi. Kalad ka rin siya, papalayo. Parusahan siya ng matindi. Sandali lang po. Ninuno, siya po ang babaeng ginawa niyo ang lahat. At 60 mahigit na taon ninyong hinanap. Noong unang makita ko si ate, 9 na taong gulang pa lamang ako. Ngayon, 60 mahigit na taon na ang lumipas. Mahihirapan na akong makilala ang anyo niya sa kanyang pagtanda. Dahil lang ba sa kamukha niya si ate noong kabataan ito at kaparehong-kapareho ang pananamit. Maari ko sana siyang patuluyin sa palasyo. Ngunit ang hinding-hindi ko mapapatawad kahit kailan ay ang gayahin niya si ate. At tawagin ako sa palayaw ko. Pero po, hindi ba siya rin ang makakatulong upang maibsan ang inyong pangungulila? Manager Lee, ikaw ang humanap sa kanya, hindi ba? Ninuno, hindi po ako ang humanap sa kanya. Hindi? Tingin mo ba ay ulyanin na ako? Kung wala ang utos mo? Paano makakayang lumusot ng isang hamak na babae nang mag-isa papasok sa aking mansyon ng pamilya Huyan? Ninuno, talaga pong hindi ko siya hinanap. Ako po, isinusumpa ko sa langit. Ang pakay mo sa paggawa nito ay walang iba kundi kumuha ng taong kamukha ni ate para magkaroon ako ng tagapagmana sa klan ng Huyan. Pero ang ginawa mo ay masyadong garapal? Nilalapastangan mo ang dangal ni ate. Hindi ko ito nagustuhan. Kaya naman, kailangang tapusin na rin ang buhay mo.
Ninuno, inosente po ako. Magsalita ka naman. Paano ka nakarating dito? Hindi ko rin po alam. Ikaw, paanong hindi mo alam? Ilayo silang dalawa. At parusahan sila ng kamatayan. Xiao Xuanyi. Xiao Xuanyi. Mayroon ka pa bang gustong sabihin? Wala na po. Dahil sa panaginip ko, makita ko lang si Xiao Xuanyi na matanda na, naging matagumpay, nakakakain ng maayos at may mainit na kasuotan. Kontento na ako. Ayokong mawala. Marami pa akong gustong gawin. Dahil isa kang Dukeng Zhengguo, ang sapat na pagkain at maayos na kasuotan, di ba't ito ang pinakapangunahing pangangailangan? Naaalala ko noong una kitang makita. Ikaw, ang liit-liit mo pa noon. Habang mabilis kang kumakain ng tinapay noon, natatakot ako na baka mabulunan ka. Sa akin na ang tinapay na ito, hindi nyo na ito pwedeng bawiin. Hindi ko ito babawiin. Ito, meron pa rito. Baka mabulunan ka. Heto pa ang tubig. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ano bang pinagsasabi mo? Amo, noong panahon ng tagutom, sapat na ang magkaroon ng kaunting lugaw. Saan naman manggagaling ang tinapay? Ikaw, talagang ipapahamak mo ako. Ikaw? Ituloy mo ang iyong sasabihin. Nang muli kitang makita, sa mga kamay mo ay mahigpit mong binabantayan ng isang balutan. Hinayaan mo silang apihin ka, pero hindi mo pa rin ito ibinigay. Tungkol sa bagay na ito, hindi ko kailanman ito nabanggit kahit kanino. Paano mo nalaman? Napakasama talaga nila. Paano nila naatim na apihin? Ang isang mabait at masunuring. Xiao Xuanyi. At saka, tinawag pa nila akong Ale. Talagang ikinagalit ko iyon noon. Naawa ako sa'yo dahil manipis lang ang suot mong damit. Pero itinira mo sa akin ang makapal na damit na ito. Nitong mga nakaraang taon, kumusta ang buhay mo? Mayroon pa bang iba na umaapi sa'yo? Ate! Kailanman ay hindi ko naisip sa tanang buhay ko na magkakaroon ako ng pagkakataong turuan ng batang general ng sining sa pakikipaglaban. Sa bandang huli, naisip mo ba na ang mga itiniro ko ay nakakatawa lang? Ate, nitong mga nakaraang taon, saan ka nagpunta? Sobra kitang na-miss, ate. Miss na kita, ate. Ate, matanda na ako, pero ikaw ay nananatiling bata pa rin. Hindi kaya mayroon ka ring tableta ng mahabang buhay? Tableta ng mahabang buhay? Ito ang tableta ng mahabang buhay. Nakuha ko ito nang manalo ako sa pakikipaglaban sa kaaway. Nakuha ko ang bagay na ito at plano kong ialay ito sa mahal na hari. Ano naman ang gamit niyan? Ayon sa alamat, kapag inumin ang bagay na ito, ay babata muli ang isang tao, maibabalik ang kabataan, at hahaba ang buhay ng 1,000 taon. Ang lahat ng tao sa mundo ay gustong makuha ito. Isa nga lang itong panaginip. Dito sa mundo, paano magkakaroon ng ganyang kayamanan? Dahil mayroon kang ganyang kayamanan, bakit hindi mo itabi para sa iyong sarili? At bakit kailangan mo pang ibigay sa mahal na hari? Kung hindi na ulit kita makikita, ate, anong silbi ng mahabang buhay? Sa pagkakataong makita-kita ngayon, mabuhay man ako ng kahit isa pang araw, ay sulit na. Ano ba iyang hindi magandang salita na sinasabi mo? Malayo pa ang itatagal mo. Wala na akong sapat na oras. Noong nakipaglaban ako sa kaaway, nasugatan ako ng malubha. Mukhang tapos na ang oras ko. Xiao Xuanyi. Xuanyi. Ate, kung wala ka, ay wala rin ang kinalalagyan ko bilang Huyan Xuanyi ngayon. Ano man ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Kasama ba? Itong tableta ng mahabang buhay? Ate, kung nais mong mabuhay ng habang buhay, kunin mo lang ito.
Sabi nila ang ipanganak, tumanda, magkasakit, at mawala ay natural na takbo ng buhay. Hindi ako naniniwala na dito sa mundo ay mayroong gamot na kayang sumalungat sa batas na ito. Subalit, Ano iyon? sa sandaling ito, umaasa ako na ang gamot na ito para sa mahabang buhay ay totoo. Ate, ano ang pangalan mo? Ako si Mu. Ganito na naman. Ganito na naman, ate. Nawala ka na naman sa harapan ko. Pero hahanapin kita kahit anong mangyari. Ang gamot para sa mahabang buhay. Huyan Xuanye. Ang lahat ng ito, sana ay totoo na lang. Pero, mula noong panahon ni Qin Shi Huang, sa bawat henerasyon, may mga taong naniwala sa mga haka-haka tungkol sa gamot para sa mahabang buhay. Pero sa mundong ito, paanong magkakaroon ng ganoong bagay? Ito ay ang kahon ng gamot para sa mahabang buhay. Xuanye. Hindi ito panaginip. Hindi lang panaginip ang lahat ng ito. Sa kasaysayan, ang babaeng nagpabago sa buhay ni Huyan Xuanye sa buong buhay niya ay ako. Si Xiao Xuanye. Sa buong buhay ni Xiao Xuanye, hinintay niya ako. Kaklase mo? Ginawa mo na naman bang kwarto ang silid aklatan? Bakit ba sa tuwing magigising ako sa silid aklatan, nandito ka lagi? Dahil wala akong ibang ginagawa. Halata nga. Hindi ako gaya ninyong mga mayayaman. Nag-aaral ako para makapagtapos. Kaklase mo? Tuwing pumupunta ako rito, palagi mong binabasa iyang mga tala ng kasaysayan ni Huyan Xuanye. Masaya ba talaga iyan? Napakahusay nito. Kamag-aral na Hu. Ang pagpabago sa paksa ng klase, iyon ang malaking kawalan para sa iyo. Ayaw kong umattend ng klase tungkol sa kanya dahil marami na akong alam tungkol sa kanya. Kung kailangan mo ng tulong sa isinusulat mong paper, pwede mo akong hanapin. Hahanapin kita? Ang isang mayamang batang tulad mo na natutulog lang sa klase. Hindi naman naging hadlang iyon para makilala ko siya. Parang ikaw na pumupunta dito sa silid aklatan, pero sa tuwing nakikita kita, natutulog ka rin naman. Ano ang sinasabi mo? O sige, tatanungin kita. Noong si Huyan Xuanye ay 13 taong gulang pa lamang, ano ang kinain niya para makaligtas sa taggutom? Manto! E noong 15 taong gulang naman siya, bakit siya pinagtawanan ng mga kanayon niya at 2 taong nagtahi ng mga damit? Dahil kailangang manahi ng marangyang damit para ibigay sa babaeng nagbigay sa kanya ng pagkain noong taggutom. Ang lahat ng iyon, alam mo lahat iyon? Kasi lahat ng yan ay sinulat mo na sa taas. 13 taong gulang na si Huyan Xuanye napadpad sa refugee camp at tinulungan ng isang babae ng tinapay at tubig. Siya nga pala. Kailan mo ba balak maging girlfriend ko? Hindi pa nga tayo. Paano tayo maghihiwalay? Classmate, maging girlfriend mo ako dahil mas kilala ko si Huyan Xuanye kaysa sayo. Sige ba? Pagkatapos ko isulat ang graduation thesis ko, makikipaghiwalay agad ako sa'yo. Ang graduation thesis ko ay tapos na. Ex-boyfriend. Kayong dalawa, anong nangyayari rito? Mujiyuki, tinatanong kita. Kaninang umaga sa loob ng classroom, bakit mo ipinahiya si Lin Chuchu? Siya naman ang nagnakaw ng damit ko una sa lahat. Siya pa ba ang may karapatang magalit? Kahit na, hindi mo dapat ginawa yon. Hinayaan mo siyang mapahiya sa harap ng maraming tao. Isang damit lang naman ang hiniram sa iyo, napakadamot mo naman. Kaya kayong dalawa, naghahanap ba kayo ng gulo?
Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Naku naman kayo. Jioki, kanina ay nakikipagbiruan lang kami sa iyo. Birthday mo ngayon, hinihintay naming lahat ang pagbalik mo. Maligayang kaarawan. Juki, gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo tungkol sa nangyari kaninang umaga. Hindi ko sana ginawa yung pagsusuot sa damit mo nang walang pahintulot mo. Ang totoo, naging mapagmataas lang din ako. Gusto ko lang magmukhang magaling at puntahan si Kamag-aral na Hu para makuha ang kaniyang WeChat. Sana ay huwag mo itong masamain. Naku, ako. May kasalanan din naman ako. Sige na, humiling ka na, Juki. Sana magtagumpay si Tableta ng mahabang buhay para si Huyan Xuanyi ay mamuhay ng ligtas at payapa. Siya nga pala, Jiyuki. Bakit hindi mo sinabi sa amin na magkarelasyon na pala kayo ni Hui? Oo nga, Juki. Dahil tuloy dyan ay nagkaroon sila ni Chuchu ng napakalaking hindi pagkakaintindihan. Kung sinabi mo sana ng maaga, di sana walang gulo, di ba? Wala kaming relasyon at ang totoo ay kakilala ko lang siya. Paano nangyari yon? Binigyan kanya ng napakamahal na damit na puti, kaya wag mo na kaming lokohin. Totoo po. Ang presyo ng damit na iyon para sa isang taong katulad niya, siguro ay balewala lang. Kahit pa sabihin nating hindi mo siya boyfriend, siguradong may gusto pa rin siya sa'yo. Juki, muli po, para sa nangyari kaninang umaga, ay humihingi ako ng tawad. Tapos na yon, wag na nating pag-usapan. Ngayong alam na nating lahat na si Huyi pala ang puntirya mo. Baka naman mayroon siyang mga kaibigang guwapo riyan. Ipakilala mo naman kami sa kanila, huwag kang madamot. Kasi, ang totoo ay hindi kami talagang malapit sa isa't isa. At siya, sa aming mga ordinaryong estudyante, ay malayong-malayo ang estado, wala talaga kaming ugnayan. Kung ganoon, bakit madalas sabihin ng ibang estudyante na lagi kayong nakikita sa loob ng library? Pumupunta ako sa library para magbasa ng kasaysayan ni Huyan Xuanyi, pero kung kailan siya pumupunta roon, wala na akong alam tungkol doon. Nagtataka rin nga ako sa nangyayari. Sige na, Chuchu. Birthday ngayon ni Juki. Wag na muna tayong mag-usap ng kung ano-ano. Tama. Hayaang ang may kaarawan ang maghati sa atin ng cake. Sige po. Hindi lang ako basta nananaginip. Sa halip ay sa pamamagitan ng mga tala ng kasaysayan ni Huyan Xuanyi ay nagagawa kong maglakbay sa nakaraan. Basta mahanap ko ang aklat na iyon, makakabalik din ako. Si Xiao Xuanyi ay habang buhay na naghihintay sa akin at kailangan ko siyang muling makita. Nasaan na ang mga tala ng kasaysayan ni Huyan Xuanyi? May humiram na nito. Mujuki, nasaan na ang pagyayabang mo? Maghapon kang nagsasaliksik sa library, ngayong wala na ito. Tingnan natin kung ano nang mangyayari sa thesis mo. Kailan po kaya ibabalik ang aklat na iyon? Kung alam ko lang sana, hiniram ko na sana agad. Xiao Xuanyi, makikita pa ba kitang muli? Buti na lang, tapos na ang thesis ko. Ipapasa ko muna ito para ipatingin sa propesor, kaysa lalo lang lumala ang sitwasyon. Professor, ano po sa tingin nyo? Ang thesis ko, hindi ba't isinulat ko ito ng napakadetalyado? Detalyado? Mujuki, diretsuhin mo na lang ako kung ayaw mong graduate. Tingnan mo nga mga pinagsusulat mo. Bakit po? Anong problema? Ang thesis mo, ang mga pinagkunan mo, ay hindi ka panipaniwala. Ano itong si Huyan Xuanyi na binigyan ng isang babae ng mga tinapay o kaya ang pananahi para makaganti sa utang na loob? Parang ginagawa mo akong tuliro sa mga ito. Saang dokumento o libro ba ito nakasulat? Sa mga tala ng kasaysayan ni Huyan Xuanyi po. Sa tingin mo ba hindi ko pa nababasa yon? Ang librong iyon, kabisadong-kabisado ko na ang bawat pahina. Ang sabi doon, si Huyan Xuanyi ay tinulungan noong siya ay bata pa. Pero sa kwento mo, naging babaeng naglimos ng tinapay. Bago siya magsundalo, nag-aral siya ng pananahi ng 2 taon. Pero sa isinulat mo, naging tungkol sa pagtahi ng damit na gawa sa puting mink para iregalo sa babae. Kalokohan ito. Ang galing mo naman gumawa ng kwento. Professor, hindi po ako gumagawa ng kwento. Ito po. Lahat po ng ito ay totoong nangyari. Sinabi mo na totoong nangyari, kaya totoo na agad. Nasaan ang dokumento? Nasaan ang mga ebidensya? Dapat maging seryoso sa pagsusulat ng thesis.
Hindi yung basta-basta ka na lang mag-iimbento ng kwento. Pag-isipan mo ng mabuti ang mga ginagawa mo. Teka po, Professor. Huwag po kayong umalis. Ang mga maling bahagi po rito, pwede ko pong burahin, pero hindi naman ito makakaapekto sa buong thesis, di ba? Mojuki! Matagal na rin tayong hindi nagkita. Anong ginagawa mo rito? Ang tatay ko ay ang school director ng Jingzhou University at ang gusaling ito, siya ang nag-donate nito. Kaya kung saan ko man, gustong pupunta ako. Director ng school ang tatay mo? Kaya pala ang katulad mo ay naging student council president. Dad, siya po si Mojuki. Siya at si Huyi po ang may gawa nito sa akin. Napakasakit nito. Huwag na huwag niyo siyang palalagpasin. Naiintindihan ko. Sa mga estudyanteng maraming kalokohan, dahil sa patakaran ng management ng Jingzhou University, may hirapan kang makatapos. Kaya pala ang propesor na laging mabait at nag-aalaga sa akin, biglang humanap ng butas sa akin, iyon pala ay dahil tinatakot mo siya. Iha, maging responsable ka sa sinasabi mo. Hindi maganda ang thesis mo, at may problema ang ugali mo. Huwag mong isisi sa ibang bagay ang mga yan. Anong gusto mong gawin? Ang anak ko, pinahanap mo ng taong sasaktan siya. Ang anak niyo ang nanakot sa akin, sabi niya tatanggalin niya ang scholarship qualification ko at humanap pa siya ng sasaktan ako. Ang kaibigan ko ay nagtanggol lang sa sarili. Karapat-dapat lang iyan sa kaniya. Kung gusto mong graduate, hindi yan ang sagot na gusto kong marinig. Ano ba talaga ang gusto mo? Tumawag ka. Papuntahin mo rito ang kaibigan mo para makapag-usap tayo. Walang kinalaman ng kaibigan ko. Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin. Sa akin niyo na lang ibuhos lahat. Kung hindi siya pupunta, kayong dalawa, kalimutan niyo na makagraduate. Ikaw. Hoy! Matanda. Tinatawag mo ba ako? Huyi, bakit bigla-bigla ka na lang sumusulpot? Uwe, siya ba yun? Napakawalang sigla niya. Sigurado ko bang hindi ka nagkakamali? Siya nga po. Ang lalaking iyan, napakalupit manakit. Huwag na huwag niyo po siyang palalampasin. Umalis ka na bilis. Ang nangyayaring ito ay nagsimula dahil sa akin. Ikaw, wala kang kinalaman dito. Huwag kang padalos-dalos. Sige, hindi ako magiging padalos-dalos. Pero ikaw, pwede ka bang maging girlfriend ko? Naku naman! Anong oras na oh? Ganyan pa rin ang iniisip mo. Miyembro siya ng school board, pinapunta ka rito ng pamilya mo sa paaralan. Hindi ba't para lang makakuha ng diploma? Kung hindi ka niya pagtatapusin sa pag-aaral, paano mo haharapin ang pamilya mo? Harapin ang pamilya. Pero wala akong pamilya. Kaya ibig sabihin ba ay wala akong dapat ipaliwanag? Anong itinatawa mo? Walang pamilya? Ibig sabihin, wala kang backer o kapit? Katulad ni kaklase mo, umaasa lang ako sa sarili kong kakayahan. Ang mga bata nga naman, bata pa talaga. Hindi mo pa alam ang takbo ng mundo. Masyadong inosente ang pananaw mo. Para sa akin, ang tulad mo at ang isang bata ay wala ring pagkakaiba. Hindi kita makausap na maayos. Sasabihin ko na ito ng diretsahan. Sinaktan mo at binali ang braso ng anak ko. Dapat ka magbayad. Ngayon din, lumuhod ka sa harapan ng anak ko para humingi ng tawad at magbayad ng $1,000,000 bilang kabayaran kapalit ng diploma mo. Payag ka ba? Dalhin niyo rito ang $2,000,000. Tama. Ngayon na. Mabuti naman at marunong kang makinig. Ikaw, anong binabalak mong gawin? Hoy. Ngayong pati ang kabilang braso ay nakuha mo na. Tamang-tama, $2,000,000 na. Ikaw. Pa, iligtas mo po ako. Pa. Ang Huanyu Group ay ang pinakamalaking korporasyon dito sa Jingzhou. Kontrolado ito ng Li family at 100 taon na ang nakakalipas. Tayo, hindi natin sila kayang labanan. Ang Huanyu Group. Alam mo ba kung sino ako? Hindi lang ako honorary board director ng Jingzhou University, kundi ako rin ang general manager ng Huanyu Group. Sa labas ng eskwelahan ito, isang daliri ko lang ay kaya na kitang durugin. Ikaw. Dudurogin mo pa ba ako? Wala ka talagang takot sa amin. Humanda ka sa akin. Sandali. Hindi ko pa nakukuha ang $2,000,000.
Mamatay ka ba kapag tumigil ka sa pagpapanggap? 2 milyong dolyar? Kahit na maglabas ka pa ng 20 milyong dolyar ngayon, ay wala na ring saysay. Lee. Director Lee. Nandito po ang ninuno. Director Lee, isa lang po itong pagkakamali. Kamag-aral na ho. Kasalanan ko po dahil naging ignorante ako. Patawarin niyo po ako. Pag-uwi namin, ay siguradong parurusahan ko po siya. Ngayon, kami ni kaklase mo, makakagraduate na kami ng maayos, di ba? Oo, siyempre naman po. Limu, ikaw na ang tumapos nito. Opo. Pa, anong nangyayari? Tumahimik ka nga. Director Lee, lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Ako, hindi namin nakilala kung sino ang kaharap namin. Siguradong sa pag-uwi natin ay parurusahan ko ang pasaway na batang ito. 3, 2, 1. Titingnan ko nga. Napakaganda mo, Juki, isa pa uli. Happy graduation, kaklaseng mo, Juki. Dapat lang na maging masaya. Sa wakas, hindi ko na kailangang makipag-usap sa mga makapangyarihang tao na katulad nyo. Masyadong nakaka-stress. Kung ganoon, mukhang mabibigo ka lang. Sumuko ka na, Xiao Juki. Kahit saan ka pa magpunta, hahanapin at hahanapin kita. Napakagulo mong tao. Anong ibig mong sabihin? Mabangis at magaspang ka, pero kung minsan, ay napaka-gentle mo rin. Aminin mo na, Xiao Juki. Mahal mo na ako. Aminin mo na, Xiao Juki. In love ka na sa akin. Hindi ko gusto ang mga taong masyadong bilib sa sarili. Kung ganoon, anong klase ng tao ang gusto mo? Gusto ko ang mga mayayaman, mga gwapo, basta sigurado na hindi sa katulad mo. Huwag mo nang aksayahin ang oras mo sa akin, dahil walang mangyayari sa ating dalawa. Mujuki, bawal kang may magustuhang iba. At bakit? Naku, Juki, may masamang nangyari. Anong nangyari? Bilis, pumunta tayo agad sa opisina ng propesor, may malaking problema. Ate, napakalagal kitang hinanap, huwag kang susubok na lumingon sa iba. Professor, pinapatawag niyo po ako? Anong problema po? Mga tala ng kasaysayan ni Huyuan Xuanyi, itong aklat ay nanakaw. Nanakaw? May nag-report na nakita raw si Lin Chuchu ang huling may hawak ng aklat na ito. Lin Chuchu, anong paliwanag mo? Professor, si Mujuki po. Siya ang nagtulak sa akin na nakawin iyan. Sabi niya kailangan daw niya ng impormasyon para sa research niya. Dahil takot siyang maiwanan ng bakas, pinilit niya akong kunin ito. At siya rin, aksidenteng nasanggi ang kandila sa aklat kaya ito nasunog. Dahil sa takot sa pananagutan, pinilit niya akong tumahimik. Nasunog? Sinunog? Sinasabi mo bang mga tala ng kasaysayan ni Huyuan Xuanyi ay sinunog? Mujuki, huwag ka nang magpanggap. Alam na ng propesor ang lahat na noong una ay nagmakaawa ka sa akin na tulungan ka. Ngayong nagkaroon ng problema, ibinibintang mo ang lahat sa akin. Alam kong nahihirapan ang pamilya mo at gusto mong makapagtapos, pero hindi naman tama ang ganito. Ulitin mo ang sinabi mo. Sino ang nagmakaawa sa iyo? At sino ang nagsunog ng aklat? Juki, kumalma ka muna. Chuchu, huwag ka magsalita ng ganyan. Mujuki, ikaw talaga iyon. Nagselos ka dahil si Huyi ay may gusto sa akin, kaya ginawa mo ang lahat ng ito para sirain ang dangal ko. Mujuki, may gana kang saktan ako? Tigil. Huminto kayong lahat? Anong klaseng gawi ito?
Anong nangyayari? Mga tala ng kasaysayan ni Huyuan Xuanyi ay sinunog. Hindi ko na siya muling makikita. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Lin Chuchu, Mu Juki, binigo nyo ako ng husto. Ang aklat na ito ay pagmamay-ari ng ating paaralan, isang pambihirang koleksyon. Na sa buong mundo, 2 lang ang natitira. May isa pa? Ang isa ay itong narito sa paaralan at ang isa pang kopya ay nasa museo ng Jiangsu. Sa museo ng Jiangsu. Professor, nais ko pong subukan sa ginagawa nilang recruitment sa museo ng Jiangsu. Pero, ang museo ng Jiangsu ay kumukuha lamang ng isang bagong graduate bawat taon, masyadong mahirap iyon. Kahit gaano pa kahirap, kailangan ko siyang makita dahil hinihintay pa rin ako ni Xiao Xuanyi. Ang pagsunog ng sinaunang aklat, ano ang dapat na parusa dito? Ang mga antigong aklat ay may napakataas na halaga. At ang pagsunog sa kanila ay isang masamang gawain, kaya kailangan silang patalsikin ng paaralan at pagbayarin sa kanilang ginawa. Hindi. Wala kayong anumang ebidensya. Ang ebidensya ay siguradong lalabas din. Mujuki, Sino po sila? mula sa museo ng Jiangcheng at curator, ang Li Xiaoyu. Hindi biruan ang iyong pagkakakilanlan, isang hamak na aplikanteng estudyante, pero ang mga ninuno pa talaga ang personal na nagsasabi para sa iyo. Hello po sir, nandito po ako para sa aking unang araw ng trabaho. Tara na. Ang museum po natin, kahit na ang sukat nito ay hindi ang pinakamalaki sa buong bansa, pero pagdating sa koleksyon ng mga antigong gamit ng dinastiyang Dajing, tayo ang numero 1. Gaya na lang ng maraming mga porselana, baluti, at mga sandata, kasama na rin ang ilang mga espesyal at napakahalagang kagamitan sa palasyo, lahat iyan ay nakadisplay dito. Curator Lee, nabalitaan ko po na maraming koleksyon dito na mula sa Dajing, at ang lahat ng ito ay galing sa iisang misteryosong donor. Tama ka. Ang donor na ito ay napakamahiyain, pero nag-donate siya sa ating museum sa loob ng halos 10 taon ng lahat ng mga pinakamahalagang artifacts ng Dajing. Kung wala siya, ang special exhibition na ito ay hindi man lang maisa sa katuparan. Sino po ba siya? Tungkol diyan, sa buong Jiang City, hindi hihigit sa 2 tao ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Mabuti pang ang mismo ay huwag na lang malaman ito. Sir, nabalitaan ko rin po na ang museum ay mayroon pang isang ingat-yamang mga tala ng kasaysayan ni Huyuan Xuanyi. Nasaan po iyon? Siguradong mayroon tayo niyan. Pero dahil sa sobrang dami ng koleksyon ng museum, hahanapin ko itong mabuti para sa iyo. Siguradong mahahanap natin iyon. Xiao Xuanyi, antayin mo si ate. Kakagraduate pa lang ng Miss Mu at dito ka agad na-assign sa aming museum, tunay ka talagang isang matagumpay na kabataan. Baka naman sa gabi ay mayroon kang libreng oras. Salamat po sir, pero kakastart ko lang po sa trabaho. Marami pa po akong mga proyekto na dapat pang-aralin at kabisaduhin. Kaya baka kailanganin ko munang tanggihan ang inyong alok. Ang Miss Mu ay tunay na kakaiba. Kung makakasundo ko lang siya, hindi ba mas malapit na ako sa ninuno natin? Lalong lalapit ang tsansa ko sa pagiging presidente ng Wanyu Group. Ano? Ikaw muna bahala na sumuri sa paligid mo. Kung kailangan mo ng kahit anong tulong, lapitan mo lang ako kahit kailan. Sige po, salamat po Director. Ikaw, tinanggihan mo talaga ang imbitasyon ni Curator Lee? Kilala mo ba kung sino siya? Hindi ba siya ang director dito? Ang bagal mo namang umintindi. Hindi lang siya director ng museum na to. Apo rin siya ni Presidente Lee ng Huanyu Group. Siya ay isang tunay na mayaman at perpektong lalaki. Bago ka pumunta rito, hindi mo ba ina-research yon? Hindi naman ako pumunta rito para maghanap ng mayamang lalaki. Xiao Xuanyi, hintayin mo ako. Tiyak na mahahanap ko ang librong iyon.
Anong ginagawa mo rito? Huyi, ito. Sarado na ang museum. Paano ka nakapasok? Isang museum lang ito? Sa buong Jiang City, wala pa ring lugar ang hindi ko kayang puntahan. Ibig sabihin nito, pumasok ka ng walang paalam? Bakit ko kailangang dumaan doon? Samantalang ikaw, madaling araw na, at mag-isa kang nandito nagbubuklat ng mga lumang aklat? Ikaw ang mas mukhang kahina-hinala, di ba? Hindi ba't mas kahina-hinala ka? Ako, naglilipit lang ako ng mga koleksyon dito. Ano bang ginagawa mo rito? Sabi mo dati, gusto mo ng gwapo at mayaman, di ba? Pagkatapos kong pag-isipan, ako ang tinutukoy mo, di ba? Siyempre hindi ikaw. Kung ganoon, sa buong Jiang City, sino pa ang mas gwapo at mas mayaman sa akin? Meron talaga. Ang taong iyon, mas guwapo siya sa iyo, mas mayaman sa iyo, mas mabait, mapagmahal, matapat, at matapang. Isa siyang dakilang bayani. Dakila? At bayani pa? Parang kuwento lang ng mga taong matagal na wala rito sa mundo. Huyi, ano bang alam mo? Alam mo ba ang ibig sabihin ng huling pag-ibig? Hindi kailangang maging guwapo, lalong hindi kailangang maging mayaman. Tingnan lang ang kanyang mga mata, daig na ang buong mundo. Iyan ay, totoong alam ko. Alam mo na pala, bakit kailangan pang maging mayabang? Wala akong pakialam, Xiaojuki. Kahit sino pa ang magustuhan mo, sisiguraduhin kong matatapos ko siya. Wala ka ng pagkakataon dahil siya ay di hamak na mas magaling sa iyo. Ang huyi na ito, dapat ko ba talagang sabihin sa kaniya? Hindi maaari. Ang tungkol kay Huyan Xuanyi, hindi niya ito pwedeng malaman kailanman. Little girl, nag-iisa ka lang ba? Makipaglaro ka muna sa amin. Umalis kayo. Palaban din siya. Ah, Sinabi ko nang, umalis kayo. Aalis na kami. Ang tindi palang lumaban ng babaeng ito. buwisit. May alam siya sa pakikipaglaban. Bilis, isakay niyo na sa sasakyan, dali. Bitawan niyo siya. Sino ka ba? Huwag kang makialam. Bitawan mo siya. Nakakainis. Limo, pinadala ko na ang lokasyon sa iyo. 3 masamang tao, parusahan sila bago sumapit ang umaga. Ganyan ka na lang palagi. Paano ko magagawang hayaan ka na lang? Xiao Xuanyi, huwag kang umalis. Mapanganib. Xiao Xuanyi, mag-ingat ka. Narito lang ako.
Gising ka na ba? Nasaan ako? Sa bahay ko. Huwag kang mag-alala. Ang pagsamantala sa iba ay hindi ko gawain. Kahapon. Ikaw. Dito ka ba natulog ng buong magdamag? Sa tingin mo ba ay ginusto ko? Kagabi kasi ayaw mong bitawan ng kamay ko at ayaw mo akong paalisin. Ako. Ikaw. Ikaw. Kahapon. Salamat pala. Sinasalamatan mo ako? Mujuki. Iyon naman pala ang mahal mo? Si Huyan Xuanyi. Isang taong mahigit 1,000 taon nang wala. Wala kang pakialam. Siyempre mayroon. Paulit-ulit mo siyang binabanggit, yang mahal mong si Huyan Xuanyi. Pero nasaan ba siya ngayon? Sa oras na kailangan mo siya, kaya ba niyang tulad ko na tumayo rito sa harap mo? Hindi mo talaga ako naiintindihan. Mujuki, anong saysay ng nakaraan mo? Ano mang gusto mo, ay kaya kong ibigay sa iyo. Kukuha ako ng mga guwapong escort para sa iyo? O kaya naman, ay ako na lang ang magsilbi bilang escort mo. Teka, huwag ka ngang... Bakit? Kinikilig ka na ba? Sa totoo lang, kapag tinitigan ka, ay guwapo ka nga. Kung kukuha man ako ng escort, ikaw ang unang pipiliin ko. Sige, subukan na natin. Saan tayo pupunta? Pipili na ako. Mismo, sa nakita sa CCTV, noong nagsara ang museum kahapon, may kasama kang lalaki sa Jing Dynasty na area. Alam mo ba na ang pagdadala ng tao sa loob ay isang malalang paglabag? Sir, hindi ko po siya. Hindi pwede. Kung sasabihin kong pumasok nang walang paalam si Huyi sa museum kapag may tumawag sa 911, baka lalong mapahamak si Huyi. Hindi mo ano? Hindi naman sa ganoon. Pasensya na po. Kasalanan ko po. Alam kong bago ka pa lang, pero ang batas ay batas at kung malala ang nangyari, maaari kong itigil agad ang trial period mo. Wag naman po, curate. Pero dahil marunong akong rumespeto sa may talent at dahil ang isang tulad ni Miss Mu ay napakaganda at napakahusay, ang maliit na pagkakamali na ito ay maaari pa nating pagbigyan. Ang paglabag sa batas ay pagkakamali ko at handa po akong tanggapin ang kahit anong tamang parusa. Pakiusap. Pakiusap po. Huwag niyo akong sisantihin. Tingnan mo nga naman, natakot ka pala. Nabalitaan ko na pagdating sa kasaysayan ni Jing Dynasty ay marami kang alam pati sa mga kwento ng buhay ni General Huyan Xuanyi ay kabisado mo lahat. Gusto mo bang makita ang painting mismo ni General Huyan? Ang painting ni Xiao Xuanyi. Pero wala pa akong narinig na may koleksyon ang museo ng gawa ni General Huyan. Doon sa museo, ang nakadisplay ay ang kasaysayan ni Dinastiyang Dajing. Ang sinasabi ko ay isang personal exhibit ni General Huyan. Interesado ka bang makakita ng bago? Halos naikot ko na ang kalahati ng museo, pero hindi ko pa rin mahanap ang mga tala ng kasaysayan ni Huyan Xuanyi. Nandoon kaya iyon? Salamat po, curator. Hindi sapat ang salita lang? Kung ganoon, maging girlfriend na lang kaya kita? Nagbibiro lang ako. Sobrang nakakatawa. Ang totoo niyan ay ang lolo ko, pilit niya akong pinahahanap ng girlfriend kaya naisipan kong isama ka roon at magpanggap na girlfriend ko para mapanatag ang loob ng matanda. Ano po? Kung makapasa ito at makita niya ang mga ninuno upang mas mapalapit siya, wanyo ang posisyon ng pagiging presidente ng grupo ay siguradong makukuha na niya. Sige, kung ayaw mo, hayaan mo na. Pero ang painting ni General Huyan hindi pwedeng ipakita sa ibang tao. Kalimutan mo na lang na sinabi ko iyon. Sandali, ako. Kakayanin ko. O sige, usapan na iyan. Pagkalipas ng 3 araw, kita-kits tayo roon. Sige, pumunta ka na.
Sir, may hinihintay po ba kayo? Napakataas pala ng standard nyo. Siguro yung girlfriend na hinihintay nyo ay parang isang anghel na bumaba sa lupa. Hindi talaga siya nawawala. Kahit saan ka pumunta, makikita mo siyang nanunukso. Sir, pabayaan nyo na ang babaeng iyan. Isang bata na bagong graduate lang sa kolehiyo. At wala pang ilang araw dito, tinukso na agad ang curator namin. Ang ganitong klase ng babae ay hindi na babagay sa inyo. Sun Shixi, kung hindi ako nagkakamali, ako ang tinutukoy mo, di ba? Hindi ba narinig mo naman ang lahat? Ikaw talaga ang tinutukoy ko. Napakabata mo pa para gumawa ng masama. At ang pagiging mapangakit mo ay talaga namang bihasang-bihasa na. Eh bakit hindi mo subukan? Baka naman dahil sobrang pangit mo, kaya naninira ka na lang ng ibang tao? Ikaw. Pogi, kailangan mong mag-ingat at buksan ang iyong mga mata. Kapag pumili ka ng babaeng katulad niyan, sa huli, para ka lang magiging aso na susunod-sunod sa kanya. Aw-aw. Kung gusto niya, hindi masamang maging aso niya. Saan mo ba ako dadalhin? Dadalhin mo ba talaga ako sa kung saang lugar na may mga lalaking model? Bakit? Excited ka na ba? Pinaalalahanan lang kita. Hindi ako gumagawa ng anumang ilegal o labag sa batas. Huwag kang mag-alala. Matino akong tao. Ang gawain ba ng matinong tao ay ang magmaneho ng mamahaling sasakyan araw-araw at harangan ng pinto ng ibang tao? Sabi mo kasi, na kung pipili ka ng lalaki, ako ang uunahin mo. Baka lang bawiin mo ang sinabi mo eh. Huyi, magkakilala lang tayo bilang karaniwang magkaklase. Karaniwang magkaklase? Mojuki! Tingin mo ba karaniwan lang ito? Huyi, sa pangungulit mo sa akin ng ganito, hindi kaya. Mahal mo na talaga ako? Pero bakit parang ko? Kaklaseng si Mojuki, ang tingin mo sa akin ay hindi naman gaanong inosente. O talaga? Nakalimutan kong sabihin sa iyo ang isang kawili-wiling balita. Sabihin mo. Pumayag na akong maging girlfriend ni Li Xiaoyu. Pagkalipas ng 3 araw, pupunta ako bilang kasintahan niya upang makita ang lolo niya. Kaya naman, kamag-aral na hu, pakisuyo at lumayo ka sa akin. Ayokong magkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang boyfriend ko. Anong sinabi mo? Kay Li Xiaoyu? Oo. Si Curator Lee ay bata pa pero marami nang narating at maganda rin ang pinagmulan, hindi tulad ng ibang tao na marunong lang mamilit lumapit at puno ng mga maling katwiran. Sige, tingnan na lang natin kung sino ang mas madaling mawawala o kung mas mabilis ba akong susunggaban. Ito ang Huyan Old Mansion? Ang tagal na nito. Dati pa, ang pamilyang Lee namin ang tumutulong sa pag-aayos nito. Ito, ang may-ari ng mansyong ito, ay may apelidong Huyan. Hindi ko man alam kung paano mo siya nakilala, pero ang totoo, ang taong iyon na parang isang ninuno, dahil sa kagalang-galang niyang katayuan pati ang lolo ko, ay kailangang maging magalang at tawagin siyang Sir. Kilala ko siya. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo, ang lolo ko ay ipapakilala ako ngayon sa malaking taong ito, Katanyagan. Siya ang tunay na sandigan ng aming pamilyang Lee na pamilya. Kapag tumango lang siya, ang katayuan ko sa pamilya ay magiging matatag. Sa hinaharap, ang manahin ng Wanyu Group ay hindi na imposibleng mangyari. Subalit, wala akong kilalang kahit sinong Huyan ang apelido. Huwag ka nang magpanggap mismo. Kung magpapakasal ka sa akin, magsasama ang dalawang malakas na pamilya at magiging malaking bentahe ito, hindi kita pababayaan. Nagbibiro ka lang, Curator Lee. Huwag kang mahiya. At saka, kapag naging akin ka na, kapag kasama mo ako, ikaw na ang magiging senyorita ng Wanyu Group. Mula ngayon, hindi mo na kailangang lumabas para magtrabaho. Mamalagi ka na lang sa bahay, mag-alaga ng asawa at anak. Para sa gawa ni General Huyon,
Magtitimpi ako. Curator, mag-focus muna tayo sa kailangan nating gawin ngayon. Sige, tara na. Sir, iyong wala pong kwentang apo na si Xiao Yu nandito po ngayon para bumisita sa inyo. Gusto niyo po ba siyang makita? Si Xiao Yu? Di ba siya ang namamahala sa Jiangsu Museum? Opo, siya nga po. Sige, naintindihan ko. Pupunta ako riyan maya-maya. Salamat po, sir. Huwag kang kabahan. Mabait po si Lolo. At mamaya kapag kaharap na natin si Nuno, galingan mo ha. Sige po. Lolo? Lolo? Ito po yung naikuwento ko na sa inyo noon, ang kasalukuyan kong girlfriend na si Mo Juki. Director Lee, nagkita tayong muli. Miss Mo, anong ginagawa mo rito? Lolo, ang girlfriend ko po ay nagtatrabaho sa isang museo, bihasa po siya pagdating sa kasaysayan. Dinala ko po siya rito para makilala niyo po siya ng iba pa nating kasama. Ano? Anong sabi mo? Girlfriend? Opo, bakit po Lolo? Li Xiaoyu, walang hiya ka talagang bata ka. Kung hindi pa kita parurusahan ngayon, talagang napaka-ingrato at pasaway mong bata ka. Lolo, ano pong ginagawa niyo? Teka, bakit po niyo ginagawa to? Ang gulo mo. Kung kani-kanino ka naggi-girlfriend. Si Miss Mo pa talaga ang sinubukan mong isali sa kalokohan mo? Nawalan ka na ba talaga ng takot sa mundo? Ngayon, siguradong paparusahan kita ng husto. Lolo, mali po ako. Mali po. Huwag po muna. Sandali lang po. Bakit ba dahil lang sa isang babae ay nagagalit kayo ng ganyan? Nakuha mo pang sumagot. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad kay Miss Mo. Ako? Hihingi ng tawad sa kanya? Bakit po? Director Lee, huwag po kayong magkamali ng intindi. Kasi po ang totoo. Miss Mo, pasensya na po talaga sa inyo. Hindi ko po naturuan ng maayos ang apo ko. Kaya kayo ay nabastos niya. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Kapag hindi ka pa lumuhod ngayon, ay palalayasin kita rito sa pamilyang Lee bilang parusa at hindi na kita kikilalaning anak ng pamilyang Lee. Haay. Pasensya na po. Ang pamilyang Lee natin, bakit nagkaroon ng kagaya mo, isang walang utang na loob na anak? Kung malalaman ito ng ating mga ninuno, anong mukha ang iharap ko sa kanya? Sandali lang po, Lolo. Ano po ba ang problema? Pakilinaw nyo naman po. Hindi ba't sinabi nyo na magdala ako ng girlfriend? Iniisip nyo po bang pangit siya? Sa tingin ko naman ay maayos siya. Naglakas loob ka pang sumagot. Director Lee, nagkakamali po kayo. Hindi po talaga kami. Lumayas ka. Ngayon din, agad-agad. Nang wala ang pahintulot ko, huwag kang muling tatapak kahit isang hakbang sa mansyon na ito. Ang trabaho mo sa museum, pansamantala mo munang bitawan. Pag-isipan mo ang mga pagkakamali mo dito sa bahay. Director Lee, si Curator Lee po ay... Miss Mo, pasensya na po talaga. Nakikiusap po ako. Huwag niyo na po siyang ipagtanggol. Dahil sa kanyang mga ginawa, dapat lang na makatanggap siya ng ganitong parusa. Kapag nalaman ito ng ating mga ninuno, marahil... Hindi naman po magagalit ang guro nang dahil sa pagkakaroon ko ng girlfriend. Tumahimik ka. Guro? Mga ninuno? Limu! Kailan pa naging ganito kagulo dito sa bahay? Oh, Xiao Juki, ang tagal nating hindi nagkita. Hindi ba't magkasama? Alang tayo kanina? Ganoon ba? Pero bakit parang napakatagal na nang lumipas? Ano? Miss mo na agad ako. Kaya sinundan mo pa ako hanggang dito sa mansyon? Ito ba ang bahay mo? Oo. Ninuno, pagpasensyahan niyo po, hindi ko na ituro ng maayos ang apo ko. Parusahan niyo po ako. Ninuno? Hindi maaari. Hindi ba't ang ninuno ay hindi lumalapit sa mga babae?
Dinala ko na ang ancestral grandmother pabalik dito. Limo! Ipaalis mo muna ang mga tauhan mo. Wala na kayong kailangan dito. Opo. Kamusta? Girlfriend ni Li Xiaoyu. Ikaw? Sino ka ba talaga? Ako si Hu Yi. Hindi mo na ba ako nakikilala? Ikaw? Kung ganoon, bakit? Bakit sinabi ni Li Xiaoyu na mayroon kayong huyan general na pansariling exhibit dito sa bahay? Galing ba ito? Sa mga ninuno nyo? Sabihin na nating. Tama ka. Kaso mga lumang gamit lang ito na hindi pa naitatapon. Nandito talaga ako para tingnan ang mga talaan ng kasaysayan ng Huyan Xuanyi. Alam mo ba kung nasaan ang mga iyon? Hindi ko alam. Sabi ni Li Xiaoyu, mayroon daw ang bahay niyo ng mga orihinal na guhit ni General Huyan. Pwede ko ba itong makita? Hindi maaari. Bakit? Ang ibig kong sabihin, hindi sa ngayon. Hindi ko pa mahanap ang susi para sa silid pinta. Ipapakita ko rin sa iyo kapag nahanap ko na. Ano ba iyan? Bakit hindi mo sinabi agad? Wala naman akong nakita, tapos naging girlfriend pa ako ng Li Xiaoyu na iyon ng isang buong araw. Kayong mga lalaki, puro kayo walang kwentang biro. Saan ka pupunta? Uuwi na ba? Gutom na ako? Kumain muna tayo bago ka umalis. Anong kakainin natin? Kaklaseng Huye. Gaano ka pa ba katagal? Mahigit 3 oras ka nang nagkakayod sa kusina. Sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong ko? Hindi na. Sigurado. Kabang ayos ka lang? Ayos lang ako. Makakain ba ito? Oo. Maghintay ka. Sige, kumain ka na. Kain na. Parang panahon ng taggutom. Mukhang gutom na gutom ka, ah. Sige. Bagalan mo ang pagkain, walang makikipag-agawan sa'yo. Ayos lang, kaya ko na ang sarili ko. Kumain ka na, baka lumambot ng husto ang noodles. Napakasarap nito. Instant noodles lang ito, anong masarap dito? Magkaiba iyon. Dahil ito ay gawa mo. Busog na ako. Ihahatid na kita. Ay, huwag na. Magtataksi na lang ako. Yung pinto na pinasukan ko kanina, nasaan na nga ba iyon? Ang mga mayayamang ito, sa loob ng sarili nilang bahay, hindi ba sila naliligaw?
17 taon ng Kangtay. Noong si General Huyan ay 23 taong gulang sa taon ng kanyang dakilang tagumpay sa militar. Ang ipininta niya ay ako. Xiao Xuanyi, hintayin mo ako. Huyi, ano pa ang alam mo? Ano? Ang pintura ni Huyan Xuanyi. Ako ang nasa pintura. Nalaman mo rin sa wakas. Mu Juki. Isang tao mula sa modernong panahon. At isang sinaunang general. Walang maniniwala na isa iyang sinaunang pintura. Ikaw, ano pa ang alam mo? Sabihin mo sa akin. Siya. Wala na ba siya? Sa isang taong wala na, masyado kang desperado. Hindi mo naiintindihan. Si Xiao Xuanyi, siya. Kailangang makita ko siyang muli. Ang aklat na mga tala ng kasaysayan ni Huyuan Xuanyi, nasa iyo iyon, hindi ba? Bakit ayaw mong ipahiram sa akin? Sayang naman. Akin ang aklat na ito. Kaya hindi ko ipapahiram. Mu Jiuki, hindi ako marunong lumangoy. Kaya naman, kapag wala na ako, maaari mo na itong kunin ng tahimik at umalis. Uyi. Muji Yuki, hindi ako marunong lumangoy. Kaya naman, kapag wala na ako, maaari mo na itong kunin ng tahimik at umalis. Sino namang niloloko mo? Napakalaking tao mo na, pero hindi ka marunong lumangoy? Hinding-hindi ako maniniwala sa iyo. Bahala kang mawala dyan. Wala akong balak na tulungan ka. Hibang ka talaga. Huyi. 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 Walang hiya ka. Kaya maaari ko bang isipin na ako ang pinili mo sa halip na si Huyan Xuanyi? Ang kapal ng mukha mo. Ngayon mo lang ba ako nakilala? Muji Yuki, huwag ka nang umalis. Magtatrabaho ako bilang male model para buhayin ka. Xiaomu, inaaral mo pa rin ba si General Huyan? Opo, Teacher Wang. Nga pala, ano po ang nalalaman nyo tungkol sa misteryosong donor ng ating museo? Sabi sa mga usap-usapan, si General Huyan ay hindi raw pumanaw sa digmaan noon, kundi uminom siya ng gamot para sa mahabang buhay at patuloy na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang minamahal. Balita ko, ang donor ay walang iba kundi si General Huyan mismo. General Chang Sheng. Teacher Wang, hindi ba't kwentong bayan lang yan? Sa talaan ng kasaysayan, si General Huyan ay mapayapang yumao noong tumanda na siya. Ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nagwagi. Anak, may mga bagay na hindi kayang itago ng kasaysayan. Tingnan mo, ang mga koleksyon ng ating museo mula sa iisang donor na mga antigong gamit ay nagmula pa ilang daang taon matapos mawala si General Huyan. Pero ang estilo, ang mga marka, maging ang ilang sekretong hudyat ng militar na mga pinuno lang ang nakakaalam, lahat ay tumutukoy sa iisang tao. Kung hindi siya mismo yon, sino pa ang makakagawa ng ganito katumpak na detalye?
Ang misteryosong donor na iyon, siya ay Walang nakakita ng tunay niyang mukha. Lahat ng transaksyon ay idinadaan lamang sa kanyang tauhan. Xiao Mu, may mga bagay na totoo kong paniniwalaan. At hindi naman kung hindi ka nananalig. kung hindi dahil sa kanya mismong sarili. Sino ang makakaalala ng malinaw sa mga detalyeng ito? Classmate, maging girlfriend kita dahil mas kilala ko si Huyan Xuanyi kaysa sa'yo. Kinain ko ang sa iyo at papalitan ko ito. Wala namang problema sa iyo, di ba? Ang labis nito. Ikaw na isang rich kid ay mukhang interesante dahil kumakain ka rin ng manto. Ang damit na ito, sa iyo ba ito? Oo, sa akin yan. Halata naman. Hindi ako gaya ninyong mga mayayaman, ginagawa ko ito para makagraduate ng maayos. Kaklase mo. Tuwing pumupunta ako, lagi mong binabasa yung mga tala ng kasaysayan ni Huyuan Xuanyi. Ganoon ba talaga kaganda yan? Talagang napakahusay nito. Kamag-aral na Hu, pinapalitan mo ang kurso sa propesor. Iyon ay dahil ikaw mismo ang nakararanas ng pagkalugi. Ayaw kong pumasok sa klase na tungkol sa kanya dahil sa katunayan, masyado ko siyang kilala. Kung nagsusulat ka ng thesis at may kailangan ka, pwedeng-pwede kang lumapit sa akin. Kung gayon, bakit? Sasabihin ni Li Xiaoyu na mayroon ang pamilya niya ng General Huyan na personal na exhibit? Marahil ba ito ay mula pa sa inyong mga ninuno na ipinasa sa inyo? Masasabi nating tama iyon. Pero ang mga iyon ay ilan lamang sa mga lumang bagay na hindi ko matiis na itapon. Mujuki, huwag ka nang umalis. Mabubuhay kita sa pamamagitan ng pagiging male model ko. Huyi. Huyan Xuanyi. Ano? Nag-isip ka na ba ng mabuti? Gusto mo bang subukan ang aming male model experience voucher? Huyi. May gusto akong itanong sa iyo. Sige, magsalita ka. Sabi mo na ang kasaysayan ni Huyan Xuanyi ay alam na alam mo. Ito ba ay dahil nakita mo ang mga record sa notebook ko? Pati na rin ang damit na balat ng hayop? Ang paraan ng pagkakatahi nito ay katulad ng sa museo kung saan pinag-aralan ko. Ang kaisa-isang kinumpirmang si Huyan Xuanyi, mismo ang nagnahi ng damit, eksaktong pareho ang gawa. Kaya ang binigay mo sa akin, saan yun galing? Napakamapagmasid mo naman. Henyo mo. Sumagot ka, sino ka ba talaga? Ako si Huyi. Isang tahi lang sa damit? Anong patunay iyon? Maaaring mayroon silang ninunong mananahi at baka may platero nagmana ng ganoong estilo. O kaya naman ay masyadong malawak lang ang imahinasyon mo. Yung mga tala ng kasaysayan ni Huyuan Xuanyi na iyon. Yung isa pa ay nasa iyo, tama ba? Bakit ayaw mong ipakita sa akin? Wala akong pakialam kay Huyan Xuanyi. Yung libro niya ay nag-iipon lang ng alikabok dito. At tungkol sa kung bakit hindi ko ipakita sa iyo, dahil iyon ang gusto ko. Ikaw. Huyi. Anong tinatago mo?
Ano ba talaga ang ugnayan mo sa kanya? Mujiyuki, bakit kailangang maging porsigido ka pa rin sa taong wala na? Narito ako ngayon, nakatayo ng buhay sa harapan mo. Kumusta naman iyang si Huyan Xuanyi? Ano ba ang kaya niyang ibigay sa iyo? Samantalang ako, lahat ay kaya kong ibigay sa iyo. Hindi ko kailangan ang lahat ng meron ka. Ang gusto ko lang malaman kung nasaan si Xiao Xuan. Kung sabihin ko bang ako ang iyong Xiao Xuanyi, papatay ka bang maging girlfriend ko? Akala ko, matagal na akong sa iyo. Dali Dynasty. 600 taon na ang nakalilipas. 600 taon na ang layo mula sa dinastiyang Dajing ng 400 taon. Buhay pa si Xiao Xuanyi. Malakas ang snow ngayong araw. At muli kong naaalala si ate, sa kampo ng mga lumikas noong araw na binigyan niya ako ng tinapay. 47 taon na ang lumipas na paghahanap. Ngunit wala pa ring balita. Ang mabuhay ng habambuhay ay tila isang malupit na parusa. Nagsimula na naman ang gulo. Saan ba makakahanap ng kapayapaan? Maghihintay ako sa pagbabalik niya. Nasimulan ko ng buuin ang aking negosyo. Ang kayamanang ito ay maaaring makatulong sa akin upang mahanap siya ng mas mabilis. Hanapin ang Departamento ng Kasaysayan sa Universidad ng Jingzhou. Narinig ko sa mga naikwento niya noon ang tungkol sa lugar na ito. Nagpakita na siya. Ngunit hindi ko masabi ang totoo. Baka tumakas siyang muli. Kaya dapat dahan-dahan lang ang lahat para maprotektahan ko siya. Huyi. Huyan Xuanyi. Ikaw nga siya. Isa kang baliw. 1,000 taon. Paano mo natagal ang lahat ng iyon? Tila nalaman na niya ang tunay kong pagkatao, ngunit paano ko sasabihin sa kanya ang katotohanan? Kung hindi lang dahil sa huling beses na pagbabalik niya noon, marahil wala na ako noon sa kamay ng hari. Ngunit noong pagkakataong iyon, hindi ko alam ang naging kalagayan niya. Bigla na lang siyang nawala sa mundo ko. Hindi ko hahayaan na malagay siyang muli sa panganib. Kahit na mawala pa ako, ang makasama si ate. Sa mundong ito sa loob ng maikling panahon, ay sapat na upang mapuna ng 1,000 taon ng pangungulila. Xiao Xuanyi. Xiao Xuanyi.
Xiao Xuanyi. Ikaw ba iyan? Talaga bang ikaw iyan? Ate? Sinungaling. Napakasinungaling mo. 1,000 taon. Bakit ang hangal mo? Ikaw? Bakit hindi mo sa akin sinabi ng mas maaga? Bakit hinayaan mo akong mag-isa na nanghuhula lang? Ate? Patawad. Natatakot ako na maulit ang kasaysayan. Natatakot ako na dahil sa akin ay masaktan ka? Kaysa mawala ka? Mas pipiliin ko pang mawala na lang ako. Hindi ko hahayaang mawala ka. Xiao Xuanyi. Patawad. Ate. Wag. Ate? Ate! Xiao Xuanyi. Hintayin mo si ate. Huyan Xuanyi, may utos ang mahal na hari. Ibigay ang reseta ng mahabang buhay upang parusahan ka ng payapa. Nagtiis ka ng 100 taon. Dapat ay sapat na iyon. Natatakot si matandang emperador. Natatakot siya na akong huling alaala ng nakaraan ay maging banta sa kanyang kaharian. Huwag kang malikot, Xiao Xuanyi. Ate, bakit ka nandito? Umalis ka na. Oh? May kasama ka pa pala. Tatapusin ko na kayong dalawa. Huyan Xuanyi, sumuway ka sa utos. Tiyak na papaparusahan ka ng mahal na hari. Xiao Xuanyi, may sugat ka? Ayos lang ako, ate. Maliit na sugat lang ito. Ang tanga mo talaga. Ganito na ang itsura mo. Pero sinasabi mong ayos ka lang. Hintayin mo ako. Maghahanap ako ng tulong. Huyan Xuanyi, tapos na ang lahat. Ate, hindi. Xiao Xuanyi. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Huwag kang aalis. Huwag mo na akong iiwang mag-isa. Ate. Masamang babae. Huwag ka nang magpanggap. Huyan Xuanyi, pagbabayarin kita. Ang mga sugat, nadala ko pabalik, at may lason pa. Giyuki. Giyuki. Patawad. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ate, Xiao Xuanyi, nang makilala mo ako, ito ba ang dahilan kung bakit nasira ang buhay mo? ate. Kung wala ang buhay mo sa akin, ano pa ang saysay ng lahat? Nagmamakaawa ako sa iyo? Huwag kang mawala. Xiao Xuanyi,
Mabuhay ka ng maayos. Tingnan mo para sa akin. Ang mundo matapos ang 1,000 taon, ipagpatuloy mo ang iyong buhay. Hindi mangyayari iyan. Hindi yan pwedeng mangyari. May gamot ako. 1,000 taon ko itong pinag-aralan, may gamot ako. Ate, tingnan mo. Ito ang ating paaralan. Noon, napakapangahas mo. Hinarap mo ang marami ng buong lakas, kahit ang mga lalaki ay hindi umuurong. Alam ko, marahil ay hindi mo na ito maririnig. Pero ayos lang. Patuloy lang akong magsasalita. Gaya ng noong ikay naglakbay sa panahon para makapunta sa tabi ko. Naghihintay na ako ng 1,000 taon. Ang iilang taong ito. Hindi ako natatakot. Kahit hindi ka na magising, mananatili ako habang buhay sa iyong piling. Hoy, Huyan Xuanyi. Maging boyfriend kita. Higit na mas. Kilala ko si Huyan Xuanyi kaysa sa iyo.